Hello, Sec. Good morning po, Sec. Good morning, Ted. Good morning po kay DJ Chacha. At siyempre, magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay at Opo. taga-tangkilik. Merry Christmas, Secretary. Merry Christmas din, Ted. Opo, Bonus, bago po ang bonus, tanong, bonus. kasi po, meron din sa amin request na liwanagin daw kung sino ba ang exempted kung meron man sa pagbibigay po ng Christmas bonus sa kanilang mga manggagawa. Ito ho muna, Sec. Ito pong issue ho ng POGO. Naalala ko po nung panahon ni Secretary Bello, meron na pong ginawa silang panuntunan sa mga POGO workers na yung pong POGO operator na binibigyan po ng pahintulot ng PAGCOR, lahat daw po ng mga manggagawa nila ay dapat rehistrado po sa Labor Department at may kaukulang pong labor permit, no, work permit. Nagbago ho ba ito ngayon? Ted, hindi po. Tuloy-tuloy pa yan po. At sa katunayan po, mahigpit din pong sinusubaybayan yan dahil natatandaan mo, Ted, at DJ Chacha, nung nakaraang taon, meron pong lumabas na usapin tungkol dyan sa dapat bang magpatuloy pa itong mga POGO o dapat ay hinto na. So, tuloy-tuloy din po na sinusubaybayan ng Department of Labor and Employment at umiiral pa po yung panuntunan o pamantayan at alituntunin na naisagawa po nung panahon ng pandemya sa ilalim po ni Secretary Bello. Ngayon po, sir, na sunod-sunod po ang pagsalakay ng tauhan po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at maging ng mga pulis at ilang pang government agency at kanila po nakikita na ang mga POGO workers mga walang mga permiso. Ano ho ang ginagawa ng inyong tanggapan dito? Una, Ted, siguro gusto ko lang bigyan din na bago po ma-issuehan ng Alien Employment Permit, ang sino man pong foreign national, mayroon pong proseso at mga dokumento na hihingi ang Department of Labor and Employment bago po sila mabigyan ng AEP. At ang pinakamahalaga po dyan, bago po nag-a-apply yung foreign employers o yung employers itong foreign national, meron pong ikangay regulasyon na dapat meron silang publication 15 days before applying para po sa AEP ng any foreign national. Sa nangyayari po ngayon, ano ho ang pananagutan dito ng PAGCOR kung meron man na ang kanilang binibigyan po ng permiso ng mga POGO operators, ang mga sinasalakay po na may permit from PAGCOR, ang sinasalakay po ay mga walang dokumento ho ng mga manggagawa, ng mga dayuhan. Ayun po siguro, dapat po managutan din sila riyan sapagkat kami naman po doon sa nakita po naming mga pangalan na nakalista po doon sa mga manggagawa na huli po o natagpuan doon po sa kumpanya na nag-ooperate, wala po sa tala namin na nabigyan ng AEP doon. At kami naman po, dapat po talaga na aming suriing mabuti dahil mahigpit yun doon sa tinatawag natin na labor market test. Ito po yung kailangan po, kaya may notice, meron pong publication, nang magkaroon po ng pagkakataon yung mga manggagawang Pilipino na nakita nilang sila ay mawawalan ng hanap buhay o pwede po nilang gawin at applyan yung trabaho, dapat po sila munang mauna. Okay, sige po. So sir, dito kaninyo, no, meron na pong sinalakay ang PAOK sa Pasay, maging dito po sa may bandang reclamation area at may permit nga ng PAGCOR. Pero yung nga, ang mga nadiscovery doon, walang mga AEC, Alien Employment Certificate. Hindi ho ba dapat yung PAGCOR, bago magbigay ng permiso sa isang POGO operator, dapat lahat ito ay in order na mga permiso sa kanilang mga manggagawa? Tama ka dyan, Ted. Actually, kami humihingi din kami sa kanila ng dokumento dahil hindi lang naman po POGO workers ang nabibigyan ng AEP, ng Alien Employment Permit. Pero sa bahagi po ng POGO, hinahanap po namin din yung PAGCOR license or Certificate of Accreditation or appointment from PAGCOR. At yun nga po, kailangan po talagang mahigpit na koordinasyon dahil meron pong displacement ng mga manggagawang Pilipino kung ang trabaho naman ay kayang gawin ng ating sariling mga manggagawa. So, yung nga po, kung kayang gawin ng mga Pilipino, much better para ang ating employment is para sa mga Pilipino. So, dito po sa pangyayaring ito ngayon, naklarong-klaro na po sa aming mga naging panayam po sa mga sumalakay po sa mga POGO outlets na ito. Meron bang
meron bang gagawin ang Labor Department at may pananagutan ba yung regulator na nagbigay ka ng permit? Anong pinagbasihan mo para ka magbigay ng permiso? Requirement po sa POGO license ang parang clearance sa labor. Ted, meron na po kami kagad ginawang pagpupulong nung nakaraang linggo nung yan po ay may paabot sa amin na hindi lamang po sa pamamagitan po ng balita na lumabas sa atin pong media, kundi nung kami po ay nagkaroon ng budget hearing sa Senado. At nagkaroon na po kagad ng pulong ang DOLE sa kanyang mga regional implementors, regional directors at yung atin pong Bureau of Local Employment na siya pong nagsusupervise ito pong alien employment permit. At maliwanag po ang aming direktiba dyan na tignan natin mabuti yung proseso dahil kung kinakailangan, nahigpitan pa. Pagamat yan ika nga, minsan inireklamo, Ted, na bakit daw medyo mabagal ang pagkilos namin doon sa pagbibigay nito pong alien employment permit. Kasi ang amin pong pananaw dyan, pribilehiyo po yan Hindi naman po yan talaga dapat na parang minamandato kami na ibigay kaagad yan. Dapat po suriing mabuti. Nang sa ganun naman po ay yung mga paglabag po ay maiwasan dahil uulitin kong lamang po, mahigpit po kami doon na bagamat globalized na tayo, Ted, no? Mahigpit pa rin po kami sa pagpapatupad nitong labor market test. Kaya dalawang klase po ang publication na notice. Una po yung requirement sa atin pong mga foreign employers at mga foreign nationals. Pangalawa po yung notice na ipinupost din po ng Department of Labor and Employment. Pag na-submit na po yung dokumento, meron po kaming publication pa rin ng mga pangalan. At ito po ay pagkakataon sa ating mga manggagawa o interested party na mag-object at questionin po kung dapat pagbigyan o dapat na i-deny yung application po sa AEP. Okay, sige. So sa ngayon po na napakarami nitong, sabi nga nung amin nakapanayam, mukhang 200 ito mahigit, no? Itong kanilang binabantayan. Ano ho ang gagawin ng Labor Department dito po sa mga POGO operators ngayon na may mga lisensya? Will you be proactive in checking out kung talagang sila compliant? Yes po, Ted. Meron na po tayong direktiba na inspeksyonin po, gamitin po yung aming visitorial power. Hindi po dahil nabigyan na ng AEP, dapat po ay magsawalang tibunan lang kami at wala na kaming gagawin. Dapat po ngayon, moving forward po, hindi lamang po inspeksyonin yung mga nabigyan na, yung pong mga mag-a-apply, assuming may mag-a-apply pa po, irrespective po ng industriya, kailangan po meron kagad pong pagbisita, pagtingin kung legitimate na yung kumpanya, nandiyan ba talaga yung kumpanya na yan at ang mga manggagawa na yan ay qualified na mabigyan po ng AEP. Yun ho bang isang Chinese or Malaysian o taga saan man pong bansa na pumunta rito as tourist at yung pala ho magiging empleyado po ng POGO, ano ba proseso nun? Ano bang requirements niya para mabigyan siya ng Alien Employment Certificate? Ano bang hihingiin po ng Labor Department? Una muna, Ted, employer muna kung siya po ay korporasyon, kailangan po meron siyang Certificate of Registration with the SEC, no? Kalawa po yung Articles of Incorporation and Bylaws. At thirdly po yung updated General Information Sheet. Kung single proprietorship naman po, kailangan po ang Certificate of Business Name, yung registration po niya. At meron din po siyang duly accomplished na form na tanggap po ng Department of Trade and Industry. At kung ito po naman para doon sa specific po, kung sa construction po siya, dapat po meron pong pick-up license or certificate of registration. Kung siya naman po ay POGO, yung pong PAGCOR na nabanggit ko kanina, license or certificate of accreditation. At kung siya naman po ay sa mining, dapat po ay meron siyang authority to hire foreign nationals from the Department of Environment and Natural Resources. So, makikita po natin dito na yung mga dokumentong hinihingi namin, meron pong unang proseso doon po sa mga departamento na kinalaman sa industriya. At sa mga foreign nationals naman po, dapat po merong duly accomplished application form, meron pong photocopy ng kanyang passport at may valid and appropriate visa, meron po siyang TIN at contract of employment or appointment. So ito po mga dokumento na hinahanap po ng DOLE, ng regional office, bago po iproseso yung application for AEP. So, hindi pa pwede na yung kanyang visa ay tourist visa at bigla siyang naging manggagawa?
Hindi po, Ted. Ano po yan? Maliwanag po yan. Napaglabag po yan doon sa pagtatrabaho dito sa ating sariling bansa. At yung pong dapat yung operator, whether mining man yan o construction o pogo, dapat sila mismo ay honest sa gobyerno na yung manggagawang dumating dito, sila ang magfa-facilitate na magkapag-apply ng working visa at merong kaukulang mga dapat na ma-accomplish kagaya po ng paghingi, pagkuha ng TIN number sa BIR. Tama po kayo dyan, Ted. Aha. Okay, sige. So, obviously, Secretary, magmula ng nanungkulan ng kasalukuyang administrasyon, mukhang bypass itong mga regulasyon nito kasi kaliwat kanan po ang rate sa mga pogo. Wala namang ganyan eh. Opo, yun nga po ang medyo nakakataka rito sapagkat dapat talaga naman po higpitan natin dahil nung isang taon pa po medyo mainit na po ang talakayan eh. Doon lamang sa usapin na tuloy ba o pahintunan natin yung pogo operation. Oo nga po, pero again, dito ho gusto ko lang, sorry po, no, pero di ho ba maliban sa Labor Department at SEC at ilang pang government agency, di ho ba dapat dito yung regulator ang mahigpit, ang PAGCOR? Dapat po kasi kailangan naman po din na tignan nating mabuti na entitlement po yan eh, privilege to be able to work dito sa Pilipinas. Hindi po siya basta-basta lamang na dapat pinagkakaloob sa sino man pong aplikante. Okay, sige po. So sa ngayon sir, sabi nga ninyo no, inyong minamanduhan ang inyong mga tauhan na magkaroon po ng inspeksyon sa mga pogo na ito. Malapit na ang Pasko. Di ba may ban kayo usually pag ganitong panahon? Opo, meron naman pong meron ding exemption kung meron pong reklamo. Kung may reklamo po at yun nga lang, mahigpit po ang paalala natin sa ating mga nandoon po sa inspection na group natin. Okay. Iwasan po natin yung yung mga pwedeng pagmulan na tayo po ay na-influensyahan doon sa ating ginagawang trabaho. At hindi man po naman masama magbumati ng Merry Christmas pero wag po sana tayong magpadala na bagamat meron po tayo po ay meron ginagampanan tungkulin, dapat po sana ayusin natin dahil ito po ay may implikasyon din para po sa kapakanan ng mga manggagawa ng Pilipinas. Okay. Dito po sa sinalakay po sa Pasay na Pogo Hub at meron pa hong torture chamber at prosti den. Opo, maliban doon sa mga paglabag sa mga batas tungkol nga dito sa pananakit, dito ho sa prostitusyon. Sila ho ba ay maharap din sa kaso ng paglabag sa mga panuntunang paggawa at sino kaya po ang magsasampa doon ng reklamo? Ito po ang nakikita ko po dyan dahil ang amin po ngayong parusa o penalty ay fine lamang sa pangkasalukuyan dahil yun pong nalalabag doon, nagtatrabaho ng walang AEP. Kaya kasama din yan, Ted, sa moving forward. Titignan din namin kung kailangan pang pahigpitin, maging stricto ang mga requirements. Although siyempre po, alam natin na meron ding mga kumpanya na legitimate naman po ang ginagawa at maaari din po silang mapinsala kung amin po namang sobrang hihigpitan ay yung pong prinsipyo na ease in doing business. Baka po naman din ay hindi kami makatulong na makainkanyo o makaakit po ng mga lehitimong mga investors dito sa ating bansa. Okay, sige po. Bago po itong ilang paksapot tungkol nga dito ho sa Christmas bonus ng mga manggagawa, sa panghuli po, so meaning kapag kayo ay nag-apply ng POGO license, kasama na dapat dyan ang listahan ng mga manggagawa ninyong dayuhan at saka yung kaukulang po mga permiso na dapat na ibinigay sa kanila at publication nito. Dapat po muna, bago bigyan po sila ng PAGCOR permit, dapat muna ho, everything is in order including the publication. Tama po yun. Sa amin po sa Department of Labor and Employment, mahigpit po namin na ipinatutupad yung mga requirements na yan. Kasi alam nga po namin na kung hindi po namin may sasaayos yung amin pong mandato, nakakapinsala po yun sa karapatan ng ating mga manggagawa na makahanap sana ng hanap buhay. So it will be interesting to note kung ang PAGCOR at sa mga binigyan nila ng POGO license, hingiin dapat nino kaya? Anong government agency yung listahan ng mga POGO license nila at yung corresponding fulfillment of the requirement of publication ng mga manggagawa nilang dayuhan?
doon po sa una po yon na siyempre po ang pangunahin dyan ang PAGCOR. Pero kami po kasi sa DOLE, humihingi din po kami ng ganong listahan. Kaya nga, pwede rin po kami makapag-provide. In fact, kami po ay binigyan na ng pasabi na magkakaroon ng investigasyon sa Senado pagkatapos po nitong kanilang budget deliberations para po sa budget ng 2024 ng lahat ng mga departamento. Kaya kami po ay kasama sa anyayahan at nakahanda po kami makipagtulungan dahil kabahagi po kami ng ating Senado na tumatanaw at kami po ay hindi naman sumasang-ayon na nalalabag po ang mga batas at pamantayan dito po naman sa pagkakaloob ng AEP o kaya naman wala naman pong AAP pero nakakapagtrabaho sa ating bansa at illegally nag-ooperate po yung kumpanya. Okay, salamat po na marami sa impormasyon. Cha, may tanong daw si Chacha sa Christmas bonus. Yes, Sec Benny. Ang tanong ng lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, sino po ba ang karapat-dapat na tumanggap nitong Christmas bonus na ito? 13th month pay. Yes. DJ Chacha, lahat po ng rank and file regardless po ng kanilang posisyon, designation or employment status. Ang kailangan lang po nakapagtrabaho sila ng at least 1 month for this calendar year. Lahat po sila. Ang hindi lang po masasabi lang po siguro na exempted na manggagawa yung purely commission or boundary po ang method ng payment ng kanilang kinikita. At saan po pwede magreklamo kung sakali man nakasama sila doon sa mga tatanggap pero wala namang ibinigay na 13th month pay yung kanilang kumpanya? DJ Chacha, sa pinakamalapit po na tanggapan ng Department of Labor and Employment, meron po kaming mga regional offices, meron po kaming provincial offices na kung saan pwede pong dumulog ang mga manggagawa. At kung naman po, kami po kasi DJ Chacha, mahigpit din po at matibay po ang aming koordinasyon sa ating pong public employment service offices na kung saan lahat po ng halos ng munisipyo ay meron ganyan. Pwede rin po silang magpaabot ng reklamo at very close po ang aming coordination with the PESOS nang matugunan kagad namin yung pong reklamo ng manggagawa may kinalaman po sa hindi pagbabayad ng 13-month pay. Ano pong posibleng kaharapin ng employers na hindi magbibigay kung sakali magmareklamo po siya sa DOLE? Una po, yung dapat na bayaran niya, baka po madoble yun. Kasi kung unjustified po ang kanyang refusal, hindi po kami tumatanaw doon sa parusahan na ipakukulong namin ng mga employers. In fact, kami po ay nananawagan at ako po ay umaapila sa kanila na bagamat sinasabi po sa batas, on or before December 24 ang pagbabayad, baka naman please lang po, medyo wag naman po nating ibigay sa kanila sa oras di peligro kung maaari po ay sa unang linggo pa lamang ng Disyembre ay maipagkaloob na sa mga manggagawa natin po na eligible. Nang sa ganun, maplano naman po nila kung paano nila gagastusin yung kanila pong 13-month pay. So, sabi ho ninyo, justified yung hindi pagbibigay. Ba't meron ho bang exempted, sir? Hindi po. Wala pong exempted, wala pong deferment. Hindi kung ang sinasabi ko po, kahit ho sila po'y nalulugi, wala pong exemption na ngayon, wala na pong deferment. Ang kaya nga po ang aking panawagan, sana naman po agahan na rin nilang pagbibigay para sa kanilang mga manggagawa. Sige, so lugi o hindi, okay. Kumikita man o hindi ang kumpanya, obligado ka magbigay ng 13th month pay. Opo, Ted. Tama po. Dito po, regardless ng status sa paggawa, ng kanyang trabaho po, regardless ng posisyon, designation, or employment status, at kung ano man po ang kaparaanan ng pagbabayad sa kanila. At yun nga lang po, ulitin ko lang, Ted, dapat lang at least 1 month nakapagtrabaho siya. Kaya ang tatanggapin niya na 13-month pay, yung tinatawag po natin na prorata. Okay, and then, sir, pati ho mga kasambahay kasama rito, right? Opo, Ted, tama po. Okay, so as an example, mall, ang mga sales lady mo doon ay puro contractual, silang lahat doon, regardless, contractual man yan o obligado kang magbigay sa kanila ng 13th month pay. Tama, Ted. Tama. Okay, sige po. So, Sec Benny, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag at muli ang aming pong pagbati sa inyo ng maligayang Pasko. Maraming salamat din, Ted, at kay DJ Chacha sa pagkakataon at sa oras po na pinagkaloob nyo. Mabuhay po ang inyong programa. Thank you, Secretary Benny Laguesma ng Labor Department. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.